Simpleng problema sa simula, sakit na sa ulo, sakit pa sa bulsa para lang maitama. Sa pagdalaw ng sumbungan ng bayan sa Davao, ang nag-trending na problema ang dinulog sa investigador, tinugunan. Sa loob ng 11 taon, hindi tinantanan ng inyong sumbungan ng bayan ang paghatid ng serbisyong totoo. Walang sawang nililibot ng buong pwersa ng investigador ang iba't ibang lugar sa Luzon. Visayas, at Mindanao para makatid ng mungkay at solusyon sa inyong mga reklamo. Investigador! Investigador! Nitong nakaraang Sabado, binisita namin ang isa sa pinakamalaking lungsod sa Pilipinas. Wow, Davao! Kasama ang iba't ibang ahensya ng gobyerno katulad ng National Statistics Office o NSO, Department of Foreign Affairs o DFA, kabilang ang mga volunteer at ang mga abogado mula sa Integrated Bar of the Philippines. Isang libreng legal clinic at serbisyong totoo karavan ang binuksan namin sa publiko. Ang pakay, malutas ang mga reklamo ng mga kapuso nating Davaoenyo. Sa isang buong araw, samot-saring hinaing ang personal kong narinig. Mula sa problema sa lupa, katiwalian, at ang tila pinakasakit ng ulo ng mga Davaoenyong kumonsulta sa amin, ang birth certificate nilang problemado. Ganito ang problema ng magkaibigang Lisel Amahan at Rex Arsenal, parehong taga Ledesma, Lungsod ng Davao. Talagang pasaway daw kasi ang birth certificate nila dahil ang kasariang nakalagay doon, male o lalaki. Abay, paano nangyari yun? Nagapaanak bud sa ake, sa mama ko. Ang nalagay niya talaga na sa rehistro kay male, hindi female. Sabi ko sa mama ko, sabi niya nga, female lang nilagay niya sa birth ko. Shock din siya. Bakit na gano'n na yung NSO ko? Naku, naloko na. Di rin daw biro ang naging epekto nito sa kanilang mga buhay. Buka daw kami ng abogado. Tapos wala man kaming pera na mabayad kasi mahal daw. Ito rin ang pinangalan ng problema ng 27 taong gulang na si Eric Mondejar, isang estudyante ng criminology. May mga maling detalye rin kasi sa kanyang birth certificate. Sa NSO, brother, 1985, tapos yung galing sa local civil register, 1984. Ang hindi sinasadyang pagkakamali maaaring sumira sa kanyang kinabukasan. Sir, hindi ako maka-graduate ng tuluyan, sir. Nag-promissory lang ako nag-promissory note na ako, naggumawa lang ng promissory note para maka-attend ako ng graduation rite. Ngayon, sir, kung hindi yan ma-process kagad, hindi ako makakuha ng teamwork at saka diploma. Ilan sa mga Davaoenyo na inabutan namin problemado sa kanilang mga birth certificate ay sina Obert Lucero, Naiwala ko yung birth certificate ko pag migrate ko dito sa Mindanao from Manila. Nag-ask po kami ng copy sa NSO, ang naging lumabas po ay negative. at si Aling Belinda Toledo. Kailangan kasi sa eskwelahan, pag hindi sila makagraduate pag walang birth certificate. Silang dalawa, kahirapan umano ang dahilan kung bakit hindi agad naayos ang naturang mga dokumento. Ang survival sa pamilya ko, sa 4 kong mga anak, ay ang misis ko po na nagluluto na lang ng mga 3 putahe. Halos mawala na akong pag-asa kung paano ko gagawin na meron akong panghawakan na papeles. Kasi hindi kasi ang sahod ng asawa ko. Upa pa kami ng bahay, bili lahat. Pero dahil kailangan ng kanilang mga pamilya, nagpakasakali silang lumapit sa sumbungan ng bayan. Madali lang makakuha ng sa aking anak, yung birth certificate. Kung makakuha na po ako ng birth certificate, pwede po siguro ako maka-apply para magkaroon ako ng medyo trabaho talaga. Dahil sa dami ng mga Davaoenyong may problema sa birth certificate, wala na kaming sinayang na sandali. Katuwangan National Statistics Office sa NSO Region 11,
naliwanagan na rin si Overt. Nung nag-apply siya in 1990 yata, wala pa, hindi pa na-load yung dokumento. Nag-work back kasi kami eh. Mulang 2000, 1999, hanggang 1940s na, hanggang 30 kung mayroon pa kami. Then we no work out yung current. Gusto ko ipabot sa publiko, medyo updated na yung database natin. Matapos pumila at dumaan sa proseso, naayos na rin sa wakas ang halos 3 dekada niyang problema. Ngayong panahon po ay magagamit ko na rin po itong naitulong sa akin ng investigador para ipagpatuloy ang pang-araw-araw na buhay. Sa tulong naman ng Local Civil Registrar's Office o LCRO ng lungsod ng Davao, naiparehistro ni Aling Belinda ang birth certificate ng mga anak. Yung kay Belinda, libre yun. Kasi yun nga ang program namin dito, isang program namin dito sa Davao City. So, yung 3, i-register namin, complying the requirements. So, kung ma-comply niya yun kaagad, i-prepare namin yung birth certificate and then ipopost namin ng 10 days. After 10 days, makuha na yung copy. Kaya naman gano'n na lang ang kasiyahan ng Dabawenyang ina. Salamat ako sa investigador na tinutulungan niya ako dahil sa birth certificate ng aking anak. Sa Integrated Bar of the Philippines o IBP Davao Chapter naman naming inilapit ang problema ni na Eric, Lizelle at Rec. Hindi biro ang proseso at gastos ng ganitong uri ng problema. First, ang pinaka-substantial na babayaran is yung filing fee. And then, secondly, yung publication. 50,000 maximum. Komportable na yan. Pero dahil sa mga volunteer na abogado ng IBP Davao, hindi na raw kailangan pang problemahin ng 3 ang pagpapay at pambayad sa abogado. We really have to file a petition and then to undergo at least 1 or 2 trial dates. No? Ma-submit ni Mr. Mondihar yung initial na documents to show na indigent siya, na magka-qualify siya as an indigent litigant. Then officially, he can be accepted as an IBP client. So exempting him from any attorney's fees or acceptance fees. Masusi man ang proseso, ang mahalaga ay gumugulong na ito. Inaasahang makukuha na nila ang naitamang birth certificate sa loob ng 3 buwan. Talagang nagpapasalamat ako sa investigador kay Mike Enriquez. Maraming salamat. Sana marami pa kayong matulungan ng tao sa kanya po. Dagdag pang paalala ng NSO, maging maingat at mapanuri bago magpasa ng mga importanteng dokumento. Pinapaalala ko ang mga magulang at mga kamag-anak na magre-rehistro ng mga kapanganakan, kasal, pati na rin ang kamatayan. Tignan maigi kung tama lahat ng entrada sa kanilang mga dokumento bago nila pirmahan bilang informant. Malaking abala sa kanila yon dahil ipapakorek nila yon either sa korte or sa Local Civil Registry Office. Sa lahat ng mga kapuso nating Dabawenyo, taos-puso po ang aming pasasalamat dahil sa mainit ninyong pagtanggap at walang sawang pagtangkilik sa inyong sumbungan ng bayan. Hanggat may anomalya, hanggat may napi, patuloy tayong umaksyon. Kaya makipagtulungan kayo sa investigador, ang mga abusado at ang mga manloloko. Huwag natin tatantanan. Hanggang sa muli, ako po ang inyong kapuso Mike Enriquez at ito ang investigador.